kalusugan at digital infrastructure sa Pilipinas. Kahapon nakipagpulong si Pangulong Marcos Jr. kay Singapore Prime Minister Lawrence Wong sa istana upang isulong ang malalim na ugnayan ng Pilipinas at Singapore. Sa kanilang meeting, nagpaabot ng pagbati si Prime Minister Wong kay Pangulong Marcos Jr. sa pag-angat ng Pilipinas bilang upper middle income country. Ayon sa Prime Minister, maituturing na respectable growth o matatag na pag-unlad ng Pilipinas ang pagiging upper middle income country sa likod ng mga pagsubok dulot ng kaguluhan sa Middle East. Binati rin ng Prime Minister ang Pilipinas at si Filipino tennis superstar Alex Eala sa pag-ukit ng kasaysayan sa Wimbledon. Tiwala ang Prime Minister na si Alex Eala ang magiging kauna-unahang Southeast Asian na mag-uuwi ng Grand Slam title sa Wimbledon. Bagay na sinang-ayunan ni Pangulong Marcos Jr. Kapwa nagpaabot ng paghanga ang dalawang leader sa tagumpay na dala ni Alex Eala sa Southeast Asia. Maliban dito, tinalakay din ng dalawang leader ang pagpapalawak ng kalakalan, paggamit ng AI, paghikayat ng mas maraming investors sa Pilipinas at pagtutulungan sa kalusugan at panlipo ng kaunlaran. Isinusulong din ng Pangulo at ng Prime Minister ang mga bagong bilateral agreements na makakatulong sa pag-usbong ng dalawang bansa. Kabilang din sa napagkasunduan ng dalawang leader ang pagpapanatili ng kapayapaan, katatagan at kaunlaran sa ASEAN. Ang Singapore ang susunod sa Pilipinas bilang host country ng ASEAN Summit sa susunod na taon. Matapos ang meeting kay Prime Minister Wong, agad na nakipagpulong ang Pangulo sa mga opisyal ng ABC Impact, Ayala Group at Temasek Trust upang hikayatin ang karagdagang pamuhunan sa sektor ng kalusugan. Layunin nitong mapalawak ang mga ospital, klinika, butika at iba pang serbisyong medikal sa Pilipinas upang mas maraming Pilipino ang magkaroon ng abot-kaya at dekalidad na healthcare system habang lumilikha ng libu-libong trabaho sa bansa. Matapos nito, sunod na nakipagpulong ang Pangulo sa mga kinatawan ng Singtel Group na matagal nang namumuhunan sa Pilipinas simula pa noong 1993, ngunit ngayon nangangakong palalawigin pa ang investment sa digital infrastructure sa bansa. Kabilang sa mga plano ng pagpapalawak ng mga data center at iba pang digital facilities na inaasahang makakapagpahusay sa internet connectivity, lilikha ng mas maraming trabaho at magpapasigla sa ekonomiya ng Pilipinas. Bago bumalik sa Pilipinas, pangungunahan ni Pangulong Marcos Jr. mamayang hapon sa Singapore ang Milken Institute Roundtable Discussion kasama ang ilang regional business leaders. Ang Milken Institute ay isang non-partisan at non-profit think tank na nagtitipon sa mga leader ng finance business, government at philanthropy upang pag-usapan ang global economic at social issues. Si Pangulong Marcos Jr. ang kauna-unahang Pangulo sa Pilipinas na nagbigay ng talumpati sa Asia Summit ng Milken Institute noong 2023 na ginanap din sa Singapore. Cash assistance sa ilalim ng Uplift Program. Pinalawak pa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang tugon sa patuloy na nangyayaring kaguluhan sa gitnang silangan. Inanunsyo ngayong araw ni Pangulong Marcos Jr. ang dagdag suporta sa ating mga kababayan upang protektahan ang kanilang kabuhayan.
Sa ilalim ng pinalawak na uplift assistance, makakatanggap ng tulong pinansyal ang aabot sa 7.5 million households or 37.5 million Filipinos. Makakatanggap ng dagdag na 2,000 pesos ang 3.5 million beneficiaries ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program at Walang Gutom Program. Kasama rin ang 2.5 million poor and near poor households na natukoy ng 2024 Community-Based Monitoring System sa aabutan ng tulong ng pamahalaan. Aabot naman sa 1.5 million low-income workers at kanilang mga pamilya na nakumpirma sa talaan ng SSS ang makakatanggap ng 2,000 pesos kada buwan mula ngayong July hanggang December. Pangunahan ng DSWD kasama ang ibang ahensya ng pamahalaan ang paghahatid ng tulong sa ating mga kababayan. Tiniyak ng Pangulo na sisiguruhin ng mga ahensya na maayos, mabilis at maginhawa ang pagkakaloob ng tulong sa mga benepisyaryo gamit ang digital na pamamaraan. Patuloy lang ang pagkilos ng pamahalaan upang salagin ang epekto ng krisis sa langis sa kabuhayan ng mga mamamayan. Hindi titigil ang gobyerno sa pagsuporta sa mga pamilyang Pilipino na nasa laylayan ng lipunan. Mga kababayan, patuloy natin nararamdaman ang epekto ng tensyon sa gitnang silangan na nagdudulot ng banta sa pandaigdigang supply ng langis. Nakakaapekto ito sa ating ekonomiya at presyo ng mga bilihin. Sa ilalim ng Executive Order No. 110, inilunsad natin ang Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o yung UPLIFT. Sa ilalim ng programang ito, mabibigyan ng agarang tulong ang 7.5 milyong kabahayan o 37.5 na milyong Pilipino sa buong bansa. Sila ay makakatanggap ng 2,000 piso kada buwan simula ngayong Hulyo hanggang sa Disyembre. Sa ating pagkakaisa at pagtutulungan, mapapanatili natin ang katatagan ng ating bansa at maisusulong ang isang mas maunlad na kinabukasan para sa lahat sa ilalim ng isang bagong Pilipinas. Maraming salamat po at magandang araw po sa inyo lahat. At maaari na po akong tumanggap ng inyong katanungan. Unang tanong, Tristan Odalo, Newswatch. Good afternoon, Yusek Claire. I'll start po with Senators Alan Peter and Pia Cayetano says the NBI's planned probe into the 2019 SEA Games is meant to intimidate senator judges and distract them from the impeachment trial. Because una pong nasabi ni Director Matibag na gusto nilang tingnan yung naganap umano o posibleng anomalya noong 2019 SEA Games, including yung 10 billion unliquidated funds, lack of competitive bidding, and questionable 50 million cauldron or caldero. So una po, does Malacanang support this investigation, and how does the palace want to respond to claims that it is meant to intimidate senator judges? Unang-una po, mandato naman po ng pamunuan ng NBI na mag-imbestiga kung meron po silang naririnig, nalaman na anomalya. Hindi po kailangang utusan ng Pangulo. Mandato po yan ng NBI, ng CIDG, ng PNP. Trabaho po nila yan. Kung ito ay sinasabing panggigipit, ang aking pong narinig lamang ay ito ay paiimbestigahan ni NBI Director Matibag dahil kung inyo pong matatandaan, magtatayo po ng NBI Academy dito sa New Clark City. At the time na nagkaroon sila ng pagpupulong ay mayroong nakapagsabi sa kanya na mayroong mga issue patungkol sa korupsyon nung ito daw ay isinagawa. So ito yung nabanggit lang naman sa kanya at naisumbong. Bilang isang namumuno sa NBI, kapag may nadinig na ganun, ano ba ang dapat gawin? Isa walang bahala? Tulugan? Ignore? O imbestigahan? Hindi po ba dapat na imbestigahan hindi dahil gusto niyang manira o makadiskaril ng isang tao? Pangalawa, walang nabanggit si NBI Director kung sino ang kanyang iimbestigahan. Pero naitanong na isang reporter na nakabanggit ng pangalan. At ito naman ay sinang-ayunan niya. Sinabi niya na
makikipagtulungan sa kanyang paniwala, ay makakatulong ang bawat tao sa pag-iimbestiga. Bakit sasabihin na ginigipit? Tama ba yung word? Ginigipit? Ini-intimidate. Ang tao na wala naman na dapat katakutan ay hindi nai-intimidate kahit kailan. Ang pag-iimbestiga na gagawin dahil meron naman talagang issue noong pang 2019, hindi ito pang-i-intimidate, hindi ito panggigipit sa mga taong wala namang ginawang mali. So hindi dapat magkaroon ng reaksyon na dahil iimbestigahan lamang ay sila ay iisa-isahin na. Kapag ganun kasi ang mga pananaw, dapat siguro, sana, ay hindi dahil maaari silang pag-isipan na kayo ba'y guilty. So kung wala naman at walang dapat nakatakutan, hindi kailangan ma-intimidate, hindi kailangan na magalit sa anumang pag-iimbestiga. So wala pong any question on the timing kasi baka or it's just a mere coincidence because as we all know, mayroon pong nangyayaring clash between the Cayetanos and Director Matibag in recent or in past events din. Nabanggit po ito sa atin mismo ni Director Matibag na nagkataon lang na mayroong isang ambush interview at tinanong kung ano ang kanilang mga isinasagawang pag-iimbestiga at nabanggit nga niya ito. At tatandaan din po natin na June 15 pa po nagkaroon ng pagpupulong itong si NBI Director Matibag dito sa mga tauhan sa New Clark City dahil nga po gagawing NBI Academy. So hindi po siya dahil sa nagkakaroon sila ng World War ni Senator Alan Cayetano. Nabanggit lang po niya ito dahil tinanong po siya sa isang ambush interview. Last na lang po, speaking of officials who might be tagged or investigated in this 2019 SEA Games, sa speech din po or sa statement ni Senator Cayetano yesterday, nabanggit niya po na it's definitely not me dun sa mga ibang procedures because the infrastructure involved, it was done by the BCDA. The chairman of BCDA is one of the closest advisors of the president now, and I think he's referring to now DPWH Secretary Vince Dizon. What guarantee will Malacanang give to the public na kung umabot man po sa punto na tanungin din si Secretary Vince ay hindi po manghihimasok ang palasyo? Sa ating pong pagkakaalam na imbestigahan po si Secretary Vince Dizon noong mga panahon na yon, patungkol po dyan sa issue na yan. Siya po ay naimbestigahan, umandar yung pag-imbestiga, at siya po ay napawalang sala. Meron pong ganoong record. Sa ating pagkakaalam, hindi naimbestigahan sila Senator Alan Cayetano. At that time ay Speaker of the House. Hindi na imbestigahan yung ibang mga maaaring mabanggit. Dahil sa ating pagkakaalam, ang dating Pangulong Duterte ay nilinis na agad si Senator Alan Cayetano at that time kahit wala pang umaandar na pag-iimbestiga. So as far as Secretary Vince Dizon is concerned, meron pong record na napawalang sala siya at na-dismiss ang kaso dito. Sunod po na tanong, Ann Soberano, Bombo Radyo. Yusek, good morning. Isang tanong lang po. Ayon po sa prosecution, sapat na po ang kanilang naipresentang mga ebidensya at testigo kaugnay ng Article 4 ng impeachment trial laban kay BP Sara. Sabi po nila, tama na ang timpla. And yung huling pagharap ni Attorney Matibag, yun yung huling testigo nila for Tuesday. So ano po ang inaasahan ng Malacanang sa susunod na yugto ng impeachment trial, particular po sa pagdinig tungkol sa confidential funds na po? Ang inaasahan po natin ay walang drama, walang pagtatago ng katotohanan, at walang pag-iwas sa totoong issue na kinakaharap dito sa impeachment trial. Gusto lang naman din po ng lahat ng ating kababayan ay lumabas ang katotohanan at hindi ang drama sa loob ng Senado.
Follow-up question, Christian Bascones, PRTV. Yusek, habulin ko lang po yung isang article na natalakay na about the grave threats, no? Kasi ginamit na argumento ng depensa ay yung video noong interview kay Pangulong Marcos kung saan sinabi niya na willing siya makipag-reconcile sa mga Duterte, and ito ay itinuturing ng depensa bilang kumbaga hindi mabigat na itinuturing ng Pangulo yung mga threats sa buhay nila. Ganun po kababaw talaga ang kanilang argumento. Medyo parang malayo po yun at hindi konektado. Unang-una, kahapon sinabi na natin, yung pagbabanta, consummated na po yun. At hindi lang ito isang maliit na bagay, isang maliit na kaso, kung hindi ang pinag-uusapan dito ay impeachment ng isang impeachable officer sa katauhan ng Vice Presidente na may kakilala, may kaibigan na killer or willing pumatay. Hindi dapat ang public servant, kahit sino man, ordinaryong tao, lalong-lalo na kung ikaw ay nag-ookupa ng pangalawang pinakamataas na posisyon sa bansa, na magkakaroon ka ng kakilalang killer. Dahil pag ikaw ay nakipag-usap sa isang killer at umayon siya na siya'y papatay, it's already a crime. So you're doing a crime. You're committing a crime. Hindi ito patungkol lang sa isang maliit na grave threats. Patungkol ito sa kapasidad ng tao kung kaya mo bang mamuno gamit ang utak mo, puso mo. Yun ang usapin dito. So hindi dapat to iligaw. Patungkol dun sa sinasabing gustong Reconcile. reconcile. Ang tanong po kasi ni Kato Nying at the time ay kung willing ba makipag-reconcile sa mga Duterte. Ang sagot ng Pangulo ay opo sa lahat ng maaaring hindi pa sumasang-ayon sa kanya. Hindi ito partikular lamang sa mga Duterte. Ang sabi ng Pangulo, ayaw niya ng kaaway. Kaya kaya niya at ready siya makipag-reconcile sa lahat. So, kahit gusto makipag-reconcile ng Pangulo sa lahat ng maaaring hindi sumasang-ayon sa kanya, hindi nabubura ang pagbabanta sa buhay ng Pangulo, ni First Lady, at ni dating House Speaker ng Vice Presidente. Follow-up po, doon po sa sinabi ninyo, no? Doon kasi sa video, media briefing kasama yung Vice Presidente, sinabi, hindi marunong maging presidente si Pangulong Bongbong Marcos, sabi ni VP Sara. Ngayon, yung prosecution ang sabi din, kine-question nila yung kapasidad ng Vice Presidente sa kanyang ambisyon when she declared her ambition or her candidacy para sa 2028. Ano po yung reaction ng palasyo dito? Tinatanong ng prosecution yung kakayahan ng Vice Presidente. Isa ito sa issue dito sa impeachment trial. Kaya po dinidinig ito para malaman natin kung ang susunod nating mga leader o yung kasalukuyang leader ay dapat bang mamuno. Hindi para sa pansarili, kundi para sa taong bayan at para sa bansa. Kung tinatanong po ito ng prosecution, well, sa kanila po yan. Pero ang taong bayan, tayo ba? Nagtatanong tayo. Kaya ba ng isang Vice Presidente na mamuno bilang presidente sa mga susunod na taon? Salamat. Sunod na tanong, Let Narciso, DCRH. Yusek, would you know kung nagbigay na po ng authorization si Presidente to open the sealed BIR box sa impeachment trial? Sa ngayon, wala pa rin po. Wala pa rin pong ibinibigay na anumang request sa ating palung. Wala pa po na ibibigay sa atin na impormasyon patungkol po dyan. So far, wala pa po. Kanino po manggagaling yung request sa impeachment court? Hindi ko po alam. Maybe sa prosecutors, maybe sa Senado. Tingnan po natin. Sa taong bayan, pwede rin. Salamat po. Sunod na tanong, Christian Yusores, DZMM.
Yusek, different topic lang po. 10 days before the SONA of the President, how is he preparing for his SONA speech? May mga kinakausap po ba siyang mga officials for any inputs and information na babanggitin niya sa kanyang talumpati? Normal po yan. Regular po yan sa Pangulo. Hindi lang dahil sa SONA. Regular po ang Pangulo na nakikipag-usap sa mga leaders ng bawat ahensya para malaman at ma-update po siya sa nangyayari. At sa ngayon po ay tinatapos niya po ang kanyang pagsusulat patungkol sa kanyang SONA speech. At ang paghahanda, ito naman ay kumbaga since 2022 ay pinaghahanda naman po ito, taon-taon naman po. At ganun pa rin po ang paghahanda ng Office of the President patungkol po dyan. Just a follow-up, ma'am. Given the situation now in the politics and yung magkakasunod na malakihang mga protesta, is he considering or may directive po ba siya na any changes sa magiging security protocols nung kanyang SONA, and will he invite the Vice President? Yung patungkol po sa security at protocol, hayaan na lang po natin yan dahil operasyon po ito at hindi po ito sinasa publiko. But ang sinisigurado lamang po namin ay handa palagi ang gobyerno pagdating po dyan. Hindi po ang Pangulo ang mag-iimbita sa Vice Presidente, kundi po ang House of Representatives. Salamat. Sunod na tanong, Maricel Halili, TV5. Hi, Yusek. Just to follow up, a few days before SONA, whatever happened to the flood control project and those key personalities involved in the said anomaly, particularly Zaldico, where is he? Patungkol po sa flood control projects, mga kaso, ito po ay ngayon pa rin ay dinidinig. Marami pa rin pong pag-iimbestigang ginagawa. Yung iba po nasa korte na, yung iba po ay na-arraigned na, at yung iba naman ay meron na mga sinasalang na mga witnesses. Patungkol po kay Zaldico, humingi po tayo ng update, pero ibabato ko po ito sa DOJ at saka sa DILG. Tungkol po kasi ito sa operasyon at mas mabuting sila na po ang magsalita patungkol dito. But Yusek, do we expect the President to also give an update about the flood control anomalies during his SONA? Ayoko pong pangunahan ng Pangulo. Last na lang po. Aside kay Zaldico, what happened po dun sa iba pang mga high-profile personalities na nawawala, like Atong Ang and Senator Bato? Muli ngayon, ayoko pong magsalita patungkol po sa operasyon. Mas mararapat pong magsalita dito ang DOJ at ang DILG. Ang kaso po, lahat ni Atong Ang ay na-transfer na po sa RTC Quezon City. Salamat. Sunod na tanong, Harley Valbuena, IBC 13. Yusek, with regard to the Singapore visit of PBBM, did the President discuss with his ASEAN chairship successor, Singaporean Prime Minister Lawrence Wong, the developments or updates on the proposed creation of an ASEAN regional oil stockpile amid the re-escalating Middle East tensions? Naitanong ko po yan at hindi po siya naging particular na topic sa kanilang pag-uusap. Then, Yusek, I believe ang Singapore po ay one of the top suppliers natin ng refined petroleum products. Nagkaroon po kaya ng talks sa pag-expand ng supply deal? Sa ibinigay po sa ating impormasyon, hindi po siya napag-usapan in particular. Sunod na tanong, Ivy Reyes, Bilyonaryo. Yusek, the Chinese embassy points to the absence of ASEAN countries in our latest statement on the 10th commemoration of the 2016 Arbitral Award po. And matatapos na po yung chairship natin ngayong November. Does this concern the President na hindi pa po natin nakakonvince yung neighbors natin to support the Philippines call to uphold the 2016 Arbitral Award? Para ito po ay suportahan. Alam po natin mayroong mga ibang bansa na naniniwala sa 2016 arbitral ruling. At kung paano po makikipag-usap sa ibang mga liderato ay ibibigay ko po ito kay Secretary Tez Lazaro. Dahil siya naman po din na nakikipag-ugnayan sa ibang mga opisyales ng ASEAN members. Sunod na tanong, Kat Domingo, ABS-CBN.
Good afternoon, Undersecretary. Magkano po yung total amount of disbursement for the new cash aid grant? Okay, sabi po ng DBM na release na po kahapon, Special Allotment Release Order and Notice of Cash Allowance, 12.375 billion pesos. Ma'am, similar question dun sa mga previous tuwing magkakaroon ng ayuda. Ano po yung mga government projects para naman po sa middle class? Because while we understand the need to help indigent Filipinos, paano naman po yung mga Filipinos na kinakaltasan ng buwis para mapondohan itong mga ganitong disbursements? Sa nabanggit natin kanina, hindi lang mga indigent ang matutulungan dito. Kasama na nga rin po dito ang mga low-income households at kasama pa rin po dito yung mga near-poor households. So, may mga ibang proyekto na maaaring banggitin na ang mga middle income ang mabibigyan ng tulong. Hindi man pinansyal, direkta, pero sa ibang mga projects ng gobyerno ay sila din ay nabibiyayaan. Isa po sa hindi po naisana sa ngayon na magkaroon ng biglaang pagtaas ng pamasahe. Ito po, katulad sinabi natin kahapon, binabalance ito ngayon. So titignan po natin kung dapat nang itaas at ito naman po ay pinag-aaralan para kung hindi man itaas agad at bibigyan ng tulong itong mga workers natin sa transportation industry, maaaring ang makinabang din dito ay lahat tayo dahil hindi agad tataas ang presyo ng bilihin, hindi tataas ang presyo ng pamasahe. So ito po ang masasabi nating maaari maging benepisyo ng halos na mula sa middle income. Ma'am, pero yung iba po kasing presyo ng bilihin, for example, kapag po tinemper natin yung fare hike, ang maapektuhan lang po ay commuters. Pero when it comes to prices of basic commodities na ang nagsusupply po ay delivery trucks as well as non-public transport sector, maapektuhan pa rin po yung budget nung hindi lang ng mga low-income families but lower middle-class Filipinos and even middle-class Filipinos. Paano po ito susolusyonan ng gobyerno? Paano po justify ng administrasyon that we have a disbursement for bonuses for public workers, which in fairness to some, they are very deserving of that. Pero wala pong gaanong disbursement or earmarking for cash aid for those who are actually trying to earn their living and are being yung tax, kumbaga, na we withheld. Hindi nila nare-receive ng buo yung sweldo nila and at the same time, walang cash aid compensation coming from the government. Okay, di ba na banggitan po natin dati na yung mga nagde-deliver, especially ng mga basic necessities at basic commodities, ay ito po ay nalilibre po sa mga toll fees at may mga iba pa po na mga benepisyo ang mga nagde-deliver. Ito po ay hindi para lamang sa mga commuters. Makakaasa po sila na dahil hindi po tinataasan ang mga ganitong klaseng mga gastusin, ay nakikinabang po ang mga manufacturers para hindi rin po nila itaas ang kanilang mga produkto. Ma'am, last from my end, kahit po i-temper yung toll fees, kahit po i-freeze yung toll fees, iba pa rin po yung gastos para sa gasolina. Hindi pa rin po sila covered because the only people who are covered by the, let's say, fuel subsidy program is the transportation sector. Paano po yun? Unang-una po, ang talaga pong dapat na tulungan ay yung talagang nangangailangan. Ang mga kababayan natin, alam natin na lahat naman tayo ay nakakaranas ng epekto ng krisis sa Middle East. Pero tandaan po natin, ang budget ng gobyerno binibigay, binabalanse sa mga dapat na mabigyan agad ng ayuda. Hindi problema kung napakarami siguro nating budget. Pero ang budget ngayon, talagang pinagkakasya ng gobyerno. Lahat ginagawa, especially doon sa mas nangangailangan ng tulong. Follow-up question, IB Reyes, Bilinaryo. Ma'am, still on budget, may we know the allotment for the Office of the Cabinet Secretary?
allotment. ng budget po ni CABSEC Abalos po. Asa ngayon, ito ay manggagaling sa Office of the President, pero wala pa tayong detalye. Hindi pa po na ibibigay sa atin yung pinakadetalye ng budget. Another follow-up, sa Medellin Business Mirror. Good afternoon, ma'am. Magpa-follow up lang po ako. Saan po expected manggagaling yung 12 billion funds para dun sa expanded uplift program po ni President? Ang source po ay offered savings per National Budget Circular 602 and 603 as approved per Office of the President. Tapos may clarification lang rin po. Ano po kaya yung ipo-provide na assistance ng government doon sa mga 2.5 milyong mahirap at malapit ng maging mahirap na kabahayang natutukoy sa 2024 Community-Based Monitoring System? Ang tanong mo ay kung Anong assistance po ipo-provide po sa kanila? yung mga poor and near poor, tama ba tayo, Sam? Opo. Bibigyan po sila ng 2,000 kada buwan. Kasama rin po sila. Kasama po sila na poor and near poor and low-income households. Yung po yung one-time 2,000 or yung monthly na? Monthly po, Thank you. hanggang December. July hanggang December. Thank you po, ma'am. Sunod na tanong, Ace Romero, Philippine Star. Yusek, how prepared is the government to sustain these kinds of dole-outs or assistance given that tensions in the Middle East persist despite the peace deal, no? So is the government ready to provide more in case this situation continues? Yan nga po ang inaaral. Pagka may budget po, i-release agad para itulong sa mas nangangailangan. At binabalansi po lahat ang pondo ng gobyerno. We still have resources in case it drags on. Kung gulo sa Middle East kasi nagkaroon na ng peace deal pero meron pa ring mga gulo or conflict or clashes every now and then. So are we ready to sustain these kinds of dole-out kung kailangan ituloy pa or magdagdag pa? Sa ngayon ay hindi ko masasagot ang katanungan mo. Hindi natin alam kung anong mangyayari sa mga susunod na araw. Baka maging maayos naman. So, sa ngayon, yan po ang binanggit ng ating Pangulo at ready pong itulong ito sa mas nangangailangan nating mga kababayan. Salamat po. Para po sa huling katanungan, Tristan Odalo, Newswatch. Hi Yusek, mabalik ko lang po ulit sa naganap na impeachment trial kahapon. Kung saan, sabi po ng defense team ni Vice President Sara Duterte, Michael Poa, wala po silang kinakatakutang mga dokumento, wala silang tinatago, but they are opposing the request doon sa mga financial records ni Vice President Duterte sa bank, AMLAC, and BIR on constitutional grounds. Sabi po niya sa kanyang argument, no one is above the law, but in the same manner, no one must fall below or be outside the protection of the law. Sabi niya po, hindi ang impeachment is a powerful constitutional tool but not a magic word or a magic wand. Dapat po ba na to set the record straight, umirma na rin ng waiver si Vice President Duterte on her financial records? Ang sabi niya, ang magic word, hindi magic word ang impeachment. Hindi magic wand ang impeachment. Pero ang magic word ay truth. Katotohanan. Yan ang dapat na mapanatili sa mga pag-iimbestiga sa anumang kaso. Lalong-lalo na sa isang impeachment trial. Katotohanan. Yan lang ang kita sa atin at makakapagbigay sa isipan natin kung ano ba, sino ba, at paano ba ang dapat gawin ng bawat Pilipino. Sabi niya, no one is above the law and neither No one falls below the law. Outside the protection of the law. It means no one is above the law. So si VP Sara ay hindi above the law. Sabi niya, kaya niya magpakita ng dokumento, walang itinatago, rather walang silang kinakatakutan. So kung walang kinakatakutan, obligasyon naman niya sa taong bayan ipakita ang katotohanan
mas magandang ipakita niya na wala siyang pagkakasala at wala siyang itinatagong anumang issue patungkol sa pondo ng bayan. Ganun lang po yun. So a waiver is a necessary? Meron na po ba tayong nakitang Duterte na nag-sign ng waiver? Baka magkapukpukan pa ng mic dito. So, I don't think so. Hindi niya gagawin yun. Salamat. Wala na pong katanungan. Balik na po sa iyo, Yusek. At bago tayo magtapos, 3 dekadang paghihintay para sa inaasam na sariling bahay, nagbunga na para sa ilang pamilya sa Marikina. Alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maghatid ng disente at may dignidad na pambahay sa mga Pilipino. 44 beneficiary families mula sa Barangay Malanday, Marikina ang nakatanggap ng transfer certificates of title sa ilalim ng expanded 4PH program ng pamahalaan. Sa isang seremonya na ginanap kahapon, July 15, pinangunahan ni DSUD Secretary Jose Ramon Aliling at Social Housing Finance Corporation President Federico Lacsa ang awarding ng mga transfer certificates sa mga miyembro ng samahang magkakapitbahay ng Purok 3 Homeowners Association Incorporated Phase 2A. Ikinagagalak ng mga beneficiaries na sa wakas, matapos ang ilang taon ng paghihintay, ay naisakatuparan na ang kanilang pangarap na magkaroon ng sariling tahanan. Dahil kung noon sila ay informal settlers, ngayon ay ganap ng homeowners. Noong July 8 naman ay pinangunahan din ng DSUD at Pag-ibig ang turnover at inspection ng mahigit 8,000 house and lot units sa ilalim pa rin ng expanded 4PH program ni Pangulong Marcos Jr. Pinangunahan ni DSUD Secretary Jose Ramon Aliling at Pag-ibig Fund CEO Marilyn Acosta ang awarding sa Brentwood Residences at Kaya Homes sa Tarlac. Ang nasabing awarding at inspection ay bahagi ng mas pinaigting na inisyatiba ng DSUD at Pag-ibig Fund na maghatid ng mas maraming housing options para sa mga Pilipino. Muli, alinsunod ito sa hangarin ni Pangulong Marcos Jr. na patuloy na tulungan ang ating mga kababayan na magkaroon ng sariling tahanan. At lagi po nating tandaan, ang bagong Pilipino ay hindi basta-basta sumusuko. Hindi magagalit at hindi mangangatog kahit sa imbestigasyon ay siya ang maturo. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.